Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 411 hanggang Kabanata 420. Kabanata 411. Napawi ang bibig ni Jack sa mapait na ngiti nang mapansin ang sunglasses sa mukha nila. Ano ang alam mo? Ang pagpapanatiling mababang profile ang gusto namin. Lalo na ang mahal naming pangalawang anak na babae ni Master Drake, si Miss Tanya, ay madaling makita ng publiko kapag tumuntong sa labas ng mundo. Ulalas ni Yvonne. Huwag kang mag-alala. Kahit nakilala ka, ligtas ka sa piling ko. Inubad ni Jack ang sunglasses na nakasabit sa nose bridge nila. Mas maganda ka ngayon. Pagpupuri niya. Ang kanilang mga pisngi ay biglang hinalikan ng kulay rosas nang marinig ang papuri na ibinigay sa kanila. At akala ko hindi ka marunong magpahalaga sa kagandahan namin. Medyo hindi kumbinsido si Yvonne nang bumalik sa alaala niya ang araw nang sabihin sa kanya ni Jack na hindi siya kasing ganda ng kanyan. Asawa. Tao rin ako. Natural na marunong akong mag-appreciate ng magagandang bagay. Pilit na ngumiti si Jack at nagpatuloy, lipat na tayo. Saan tayo dapat maghapunan? Aling Grand Six Star Hotel. Sandaling nagpalitan ng mga titig sina Yvonne at Tanya at misteryosong tumawa. Sa pagkakataong ito, dadalhin ka namin sa ilang mga stall sa tabi ng kalsada, lumunok ng crayfish at mga kuhol sa ilog at ibababa ang ilang malamig na beer, mukhang masarap. Tugon ni Tanya na nakakunot ang mga labi. Upang mag-lay low, magdadrive lang kami ng Audi A6. Dagdag niya. Audi A6? To lay low? Napapikit si Jack. Sa tingin ko, ang paglakad lang ang makapaglalabas ng kahulugan ng pagiging low profile. Nag-voice out siya. Naglalakad. Hindi masamang ideya. Hindi naman kalayuan. Pamasyal tayo. Excited na bulalas ni Tanya sa mungkahi ni Jack. Pero kailangan mo kaming pabulaykan mamaya. Iinom tayo at hindi ligtas na bumalik tayong dalawa ng naglalakad. Huwag kang mag-alala. Bilang bodyguard mo, sisiguraduhin kung ligtas ka at pauwiin kita. Si Jack ay nagsindi ng usok, tumagal ng mahabang pagguhit habang siya ay nagsasalita. Terena. Nami-miss ko talaga lahat ng mga food stall na iyon sa tabi ng kalsada. Bagamat ang paligid ng mga food stall ay minsan ay hindi ligtas at komplikado, ang mga pagkain ay masarap at mura. Ito ay angkop para sa isang malaking pagtitipon ng mga tao. Siyempre, si Jack at ang kanyang mga kasama ay hindi kumain at uminom ng labis. Umorder sila ng kaunti ng lahat at nagsimulang uminom. Ang malamig na draft na beer ay medyo mura sa panahon ng tag-araw. Pinakamainam na uminom ng malamig na beer sa tag-araw. Noong panahong iyon, wala silang abala sa anumang bagay, malusog ang kanilang mga magulang, masarap ang pagkain, at iba pa. Masilip pa nga nila ang ilang magagandang babae na nakasuot ng nakakapreskong at nakakaakit na damit pang-init. Gayunpaman, kaunti lang ang alam nila, halika na. May isang lugar na palagi naming banibisita ni Yvonne. Medyo matagal na akong hindi nakakapunta doon. Sumili ang malaking ngiti sa mukha ni Tanya. Naglakad siya sa harap nila at pinona ang daan. Hindi ko akalain na pupunta si Miss Tanya sa ganoong lugar para kumain. Akala ko nasa listahan mo lang ang Grand Hotel. Tumingin si Jack kay Tanya at may mga pumasok sa isip niya, hindi kasing kulit ni Tanya gaya ng ibang mayayamang babae. Hindi naman pinanganak na mayaman ang pamilya natin noon, okay? Nakaranas ako ng ilang mahihirap na panahon noong bata pa ako. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Jack. Ilang sandali lang ay nakarating silang tatlo sa isang food stall sa gilid ng kalsada sa labas ng isang lumang komunidad. Kabanata 412. Ay nako. Yung dalawang bell, matagal na kayong hindi bumisita sa stall ko. Isang karangalan na narito ka. Nakangiting lumapit kay Tanya at Yvonne ang mukhang kalbong may-ari ng stall nang mamataan sila sa malayo. Ang boss ay mukhang masigasig. Halika, doon, ang sulok ng kompartimento ay bakante, ito ang paborito mong lugar. Umalaklak ang amo habang hinihimas ang kanyang kalbo. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang kanyang facial feature nang mapansin niya ang presensya ni Jack. Hoy, Little Belle, boyfriend mo ba ang lalaking ito? Siya ay maganda at nagtataglay ng pagiging lalaki. Tanong niya.
O pare, tingnan mo ang tangkad niya, matatag at solid. Parang naglingkod bilang sundalo ang binatang ito dati, di ba? Ipinagpatuloy niya. Medyo mayaman ang munting bell na ito ayon sa alaalang inimbak niya sa kanyang utak. Hindi man siya close sa dalawang dilag na ito, madalas silang pumupunta para sa hapunan kasama ang 7 hanggang 8 bodyguard sa kanilang tabi. Hihintayin sila ng mga bodyguard na iyon sa gilid ng kalsada sa labas ng compartment. Bukod dito, ang dalawang bell na ito ay bumisita sa kanyang stall ng maraming beses, ngunit hindi sila nagdala ng kahit sinong lalaki dito. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng may-ari ang dalawa na nagdadala ng isang lalaki. At nagkataong nakatayo si Jack sa tabi ni Tanya, maliit lang ang pagitan nila, kaya natural na inisip ng may-ari na malamang boyfriend ni Tanya si Jack. Bukod pa riyan, sa tuwing pumupunta sina Tanya at Yvonne para kumain, napaka-generous nila sa may-ari. Kapag $2 hanggang $300 lang ang halaga ng pagkain, maglalagay ang dalawa ng ilang daang dagdag na dolyar sa mesa bago sila umalis. Siyempre, gugustuhin ng may-ari na paulit-ulit na dumating ang gayong mapagbigay ng mga customer. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi siya. Agad na namula ang pisngi ni Tanya, at pinanangkitin niya ng nakamamatay na tingin ang amo. Bigyan mo kami ng ilang kilo ng yulang at isang malaking bahagi ng mga kuhol ng ilog. Nag-order siya. Nakuha ko. Magpapadala rin ako ng malamig na beer para sa inyong lahat. Umalis sa mesa ang amo na may malaking ngiti na nakasabit sa kanyang mukha. Mukhang makakainom talaga kayong dalawa. Alam pa ng amo kung ilang beer ang kailangan niyang ipadala sa iyo. Nakangiting komento ni Jack. Mabilis na umupo silang tatlo at nagpahinga. Bagaman kaya kung hawakan ang aking alak, hindi ko man lang may kumpara ang aking sarili kay Sis Yvonne. Hindi siya naglalasing. Umagalpak ng tawa si Tanya. Hindi ito exaggerated gaya ng inilarawan mo. Ngunit, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kaya kong pigilin ang aking alak ng mas matagal kaysa sa ilang lalaki. Bahagyang ngumiti si Yvonne, pumarap kay Jack. Try to drink as little as possible, lalo na kung babae ka. Masama kung lasing ka. Napangiti si Jack at nagbigay ng magiliw na paalala bilang kabaitan. Gayunpaman, hindi niya inasahan na magalit si Yvonne tungkol dito. Depende sa individual, hindi sa kasarian, okay? Ang isang magaling na manganginom tulad ko ay madaling talunin ng ilang lalaki. At maaari pa akong pumunta para sa mas maraming round pagkatapos silang lahat ay nakahiga sa lupa sa mukha na parang isang sanggol. Ganti ni Yvonne. Ang mga batang babae tulad ni Tanya, na maaari lamang uminom ng 2 o 3 beer, ay dapat maging mas maingat. Sandaling itinigil ni Yvonne ang kanyang mga salita. At nagpatuloy. Pero walang dapat ikatakot si Tanya. Tutal. Lagi siyang may mga bodyguard sa tabi niya. Actually, I don't prefer to be accompanied by a group of bodyguards when I go out. But my dad said for the sake of my safety, bringing bodyguards is a must, kahit iilan lang sila. Nag-flash ng matipid ng ngiti si Tanya, nagkomento. Tumingon siya kay Jack, nakangiti. Salamat sa lakas ni Jack. Isang bodyguard lang ang kaya kong dalhin kapag lalabas ako ngayon. Tsaka hindi naman bodyguard ang pananamit niya. Salamat sa kanya. Maaari na tayong humiga at mamuhay ng ordinaryong buhay sa lipunang ito. Wow! Hindi ko inaasahan na gusto ni Miss Tanya na mamuhay ng ordinaryong buhay. Bahagyang natigilan si Jack. Masaya at masarap maranasan ang ordinaryong buhay minsan. Trust me, minsan maiinis ka kapag may nakasunod na grupo ng mga lalaki sa likod mo. Kabanata 413. Tumaos despite tasang sulok ng bibig ni Tanya. Ang ganda at ang ganda ng ngiti niya. Mula nang dumating ang dalawang kampanilya, hindi naiwasang sumilip sa kanilang gilid ang mga customer mula sa iba pang mesa. Ang ilan sa kanila ay walang ibang naramdaman kundi inggit kay Jack sa pagkakaroon ng pagkakataong makipag-inuman kasama ang dalawang mapang-akit na babae. Isang malaking kasiyahan sa buhay na may dalawang dilag na umiinom sa kanila. At saka, kung lasing ang dalawang kampanilya, baka magkaroon pa ng pagkakataon si Jack na. Ang pag-iisip pa lang nito ay tuwang-tuwa na ang mga selula ng kanilang katawan, napahiyaw at pumailang lang.
Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala ang amo ng isang malaking mangkok ng yulang at kuhol sa ilog at inutusan ng 2 waiter na ihain sila sa buong gabi. Dinalhan din nila sila ng 9 na pinta ng malamig na draft beer. Ang mga baso ng beer na ito ay hindi ordinaryong baso. Karaniwang mas malaki ang mga ito at kayang maglaman ng halos 2.5 bote ng beer. Ang isa ay maituturing na malakas kung makakatapos siya ng isang pinta. "Come on, handsome Jack, you dare to drink with me." Palagi kong naririnig na ang mga veterano na tulad mo ay magaling at matatapang na umiinom. Dahil ba sa fit at malusog mong pangangatawan? Dahan-dahang itinaas ni Ivan ang kanyang baso ng beer at humigop ng marahan. "Maaaring hindi ako kasing husay mo sa pakikipaglaban, pero uminom. Natatakot ako na mas malala ka sa akin." Pangaasal niya habang humigop ulit. Isang tuyong ngiti ang isinalubong ni Jack sa kanya. "Hindi, ayokong makipag-inuman sa iyo. Una, hindi ako mahilig sa inuman. Pangalawa, natatakot akong malasing ka. Masyadong magulo. Hindi rin ako mahilig ipasok ang sarili ko sa gulo." Tatarante si Ivan nang marinig ang sinabi niya. "Niloloko mo ba ako? Nilalasing mo ako? Ako?" Isang alamat na hindi magpapatinag kahit kaunti sa 1,000 baso ng beer. "Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para maglabas ng ganyang komento." Napaungol siya. Oo. Tama ka. Duwag ako para ayaw makipaglaro sa iyo ng inuman, walang magawang umiling si Jack. "Mas gugustuhin kong sabihin mong duwag ako kaysa makipagagawan sa iyo sa pag-inom. Paano kung malasing ka at maging lasing ka? Imposible. Hindi ako lasing na tanga." Nakaramdam ng pagkairite si Ivan, lumakas ang tibok ng puso niya. Halatang mababa ang tingin ni Jack sa kanya, iniisip na hindi niya kayang hawakan ng maayos ang kanyang alak. Nag-trigger ito sa kanyang pananabik na manalo ng titulong pinakamahusay na uminom. "Hindi. Kailangan mong makipagkompetensya sa akin ngayon, kung hindi, ikaw ay isang basura." Isang walang kwentang niknik na hindi nang ahas makipag-inuman sa isang babae. "What the?" Biglang naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Jack sa sinabi niya. "Ivan Drake, ito ang hiniling mo. Huwag mong pagsisihan kapag samukha ka na parang baliw at naging lasing ka sa bandang huli. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko." Bahagyang natuwa si Ivan nang malaman niyang gumana ang kanyang munting trick para udyukan siya. "Gayunpaman, naniniwala ako na ikaw ang madadapa at iiyak na parang sanggol sa ilang sandali." "Ivan, tumigil ka nga. Dinala namin siya ng walang ibang bodyguards. Kung lalasingan mo siya, sinong magpoprotekta sa atin pagbalik natin? Paano kung makatagpo kami ng pervert sa aming pagbabalik? Walang magpoprotekta sa atin." Sa pagtingin sa sitwasyon, na puno ng pagkabalisa si Tanya. Tinubukan niyang hikayatin si Ivan gamit ang ilang lohikal na katotohanan. Sa kabilang banda, hindi marunong tumawa o umiyak si Jack sa ganitong sitwasyon. Parang hindi rin naniniwala si Tanya sa alcohol tolerance niya. "Miss Tanya, if I remember correctly, last time you were there to see me gulping down some liquor, at parang nahawakan ko ng mabuti ang alak ko, mali ba ako? Pero ngayon, iniisip mo na mas malala ang pagtitiis ko sa alak kaysa kay Ivan, isang babae." Natarante si Jack na parang hindi niya maharap ang lohika sa likod. "Jack, hindi mo siya nakitang umiinom. Kaya niya talagang uminom ng marami. Anyway, hindi ko pa siya nakikitang lasing. Isip ng 2 beses. Kung lasing ka, sinong magpoprotekta sa atin?" Paalala ni Tanya. Kabanata 414. "Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa sarili ko. Hindi pa ipinapanganak ang taong makakapaglasing sa akin." Tumugon si Jack na may banayad at malambot na ngiti sa kanyang mukha. "Sige. Uminom muna kayo guys. Tatawagan ko si Harvey at ang iba pa para sunduin kami kapag nalasing ka. Hindi man malayo dito, mas mabuting mag-ingat ka." Papait na napabuntong hininga si Tanya pagkatapos niyang isipin ang sitwasyon. "Tara, mag-toast tayo. At si Tanya ay mayroon ka lang ng kahit anong gusto mo." Kling! Itinaas ni Ivan ang kanyang baso ng beer at hinawakan ang baso ni Jack, ngumiti ng mahina.
Pagkatapos nito, kumuha pa siya ng $400 at sinabi sa dalawang waiter sa tabi ng kanilang mesa, "Halika nga dito, ito ang mga tip para sa inyong dalawa, tig $200. Pero siguraduhin mong puno ng beer ang baso natin, kailangan mong punuin agad kaagad pagkatapos natin itong maubos, nakuha mo ba?" Hindi naman dapat problema, di ba? Hindi inaasahan ng dalawang waiter sa harap ni Ivan na ganito pala siya ka-generous. Halos hindi nila maitago ang kanilang kasiyahan na patuloy silang tumango pagkatapos ni Ivan sa kanyang pananalita. "Walang problema, miss. Siguradong hindi ka namin hahayaang maghintay." Itinulak ng isa sa mga waiter ang malaking barrels ng beer at inilagay ito sa tabi ng mesa ni Ivan. "Ngayon ay makatitiyak ka na mapupuno namin ang iyong baso kapag naubos mo na ang mga ito." Gaanong matalino. Nag-thumbs up si Ivan sa mga waiter, at saka itinaas ang baso, nilagok ang beer. Halos 10 segundo lang ay naubos ni Ivan ang kanyang malaking pint ng beer. "Natatakot ka ba ngayon?" "Ha?" Nanag si Ivan kay Jack bago magsimula ang kompetisyon. Kumuha siya ng crayfish at kinain ito. Mas masarap kumain. Kumain ng crayfish at river snails. Huwag mong hayaang walang laman ang tiyan mo bago ka malasing. Pumalaklak si Jack, itinaas ang baso ng beer at nilagok iyon. Kasabay ni Ivan ang pag-alis ng laman ng baso. Paubos niya talaga ang isang baso ng beer na naglalaman ng 2.5 bote ng beer sa loob ng 10 segundo. Wow! Hindi masama. Namangha si Ivan sa bilis niya, halos kasabay ng ginawa niya. Biglang nagningning ang mga mata ni Ivan, "This is interesting. Parang dapat nakakapit ka para sa putiha." Gayunpaman, gusto ko talagang makita kung gaano katagal mo kayang hawakan ang iyong alak. Kumuha din si Jack ng crayfish at kinain. "Ang sarap, ituloy natin." Nakangiting komento niya. Muling hinatak ni Jack ang kanyang pint, nilamon ng serbesa ng walang pag-aalinlangan pagkatapos iklik ang baso niya sa baso ni Ivan. Panginoong Hesukristo. Napakabilis nilang bumaba. Oo, napakabilis nila. Kung kukuha ako ng 2 sa mga iyan, maya-maya lang ay tipsy na ako. May isang table na may ilang lalaking nakaupo sa tabi ng table ni Ivan. Nanatili silang nakatulala at naguguluhan sa pinangyarihan. Sa kabilang banda, si Ivan, syempre, ay hindi nagpakita ng anumang kahinaan. Nang magsimulang uminom si Jack ay sabay itinaas niya ang kanyang baso at nagsimulang uminom. Sabay na ibinaba ng 2 ang kanilang baso. "Ituloy mo." Pagkalapag ni Ivan sa unang baso, kumuha siya agad ng isa pa at sinimulan itong lumutin. Lubos na hindi inaasahan ni Jack na matitiis ni Ivan ang kanyang alak. Hindi masama. Mukhang nakatagpo siya ng isang karapat-dapat na kalaban sa pagkakataong ito. Pinuhat ng 2 ang isa pa, ininom ang mga ito, at inilapag. "Lovely Ivan. Have something. Otherwise, kapag nalasing ka ng walang kinakain, mauubos ang pagkain." Binigyan siya ni Jack ng isang ngiti, pagkatapos ay isang magiliw na paalala bago siya kumuha ng isa pang piraso ng yulang at kinain ito. "Sa palagay ko ay medyo tipsy ka ngayon, at iyon ang dahilan kung bakit gusto mong pabagalin ito, tama ba ako?" Tawa ng tawa si Ivan sa sinabi ni Jack. Sa pagtingin sa sitwasyon, hinulaan niya na hindi na makakatagal pa si Jack. Huminga ng malalim si Jack. "Well, hindi ko mapigilan kung gusto mong isipin." Matapos kumain ng ilang sandali ang 2, hindi na nakapaghintay si Ivan at muling itinaas ang isa pang baso ng beer. "Matagal na tayong nagpahinga, pwede bang ituloy na lang natin?" Kabanata 415. Kung hindi ka talaga makapaghintay na malasing. Hindi ko mapigilan. Ayokong malasing ka noong una. Pero dahil iniisip mong isa akong walang kwentang bubi na hindi marunong uminom, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling ngayon. Halos hindi na napigilan ni Jack ang pagtawa. Kumuha siya ng isa pa at nagsimulang uminom muli. Sa pagkakataong ito, mas mabilis niya itong nilunok kaysa kanina. Sa loob ng 10 segundo, naiwan ang baso na walang laman. Malamig na singgal ni Ivan. Hindi niya nakalimutan ang araw na sinalubong siya ni Jack noong siya ay. Ang pangyayari mula sa araw na iyon ay malalim na nakaugat sa kanyang puso. Dahil ang pump na iyon ay sobrang kumpiyansa ngayon, siya ay may pananagutan na lasingin siya ng lubusan. Muli siyang umisi, sa loob-loob.
Humph! Mabilis na kinuha ni Ivan ang isa pang baso at ibinaba. Dalawa sa kanila ang nagsalitan, umiinom ng beer. Sa isang kisap mata, naubos na ng bawat isa sa kanila ang 5 o 6 na baso. Nako, nakakamangha. Oo. Hindi ka panipaniwala. Sa sandaling ito, ilang tao mula sa karamihan ang nagsimulang magsaya at magpalakpakan para sa kanila. Iyon ang unang pagkakataon nilang makakita ng isang taong may hindi kapani-paniwalang pagtitiis sa alak. Napatingin ang mga tao sa kanilang dalawa, puno ng paghanga ang mga mata. Bakit hindi pa lasing ang punk na ito? Kung para sa iba, matagal na silang lasing. Pumunat ang noo ni Ivan, at sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaking nasa harapan niya ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Bahagya siyang nagulat sa kakayahan nitong uminom. Higit pa rito, pagkatapos makalunok ng napakaraming beer, nakaramdam siya ng pagkahilo sa kanyang ulo. Marahil, napakabilis niyang nainom ang beer. Ay nako! Kayong dalawa, hindi ka panipaniwala. Si Tanya, na nakatingin sa kanila mula sa isang tabi, ay lubos na naguguluhan. Hindi pa niya nauubos ang isang baso bago niya, at ang dalawa ay mayroon ng 6 na baso bawat isa. Ang pinakamahalaga ay wala pang nanalo. Boss, isa pang 2.5 kilo ng yulang, pakiusap. Sa puntong ito, 5 o 6 na lokal na tao ang dumating sa stall, nakakita ng isang bakanting mesa, at umupo. Siyempre, agad na to ng atensyon nila sa mesa ni Ivan at Jack. Ang pagkamangha at pagkagulat ay dumagundong sa karamihan. Kumuha pa sila ng 5 baso pa. Nako, ngayon lang nila ibaba ang pang-11 na baso. Ito ay talagang hindi maisip. Oo, ito ay lampas sa aking paniniwala. First time kong makakita ng taong kayang uminom ng sobra. Nagbulang-bulungan ang mga tao sa kanilang paligid, pinupuri pareho sina Jack at Ivan. Wow, nakakamangha talaga ang pares na iyon. Ang dami na nilang nainom. Nag-blurted ang isa sa mga bandido sa sobrang emosyon sa kanya. Ang ibang lalaki na may hikaw, sa kabilang banda, ay ngumisi sa malamig na tono, kailangan ba nating hulaan ito? Siguradong gusto ng lalaking iyon na lasingin ang babaeng iyon at ihatid sa hotel. Napakaraming beses ko nang nakita ang ganitong uri ng insidente. Ang swerteng lalaki. Parehong hot at gwapo ang dalawang babae. Tumikim ang isa pang thug na may sobrang laman at taba sa katawan. Mas maganda ang pakiramdam ko kung mayaman talaga ang lalaking ito at may kasamang 2 bells. Ito ay magkakaroon ng kahulugan sa akin. Pero ang mahalaga, dinadala ng F-sucker na ito ang 2 nangungunang babae na ito sa ganoong lugar para maghapunan. Paano makukuha ang pagmamahal ng 2 babaeng ito sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa ganoong lugar? Hindi patas. Sakto nang ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa mesa ni Jack, isang lalaking umiinom sa kabilang table ang tumayo at pumunta sa banyo. Nang makabalik ang lalaki mula sa inidoro, hindi sinasadyang nadulas ito at nahulog sa lupa at ang kaliwang kamay ay nahawakan ng tulisan na may hikaw. Bastard, naghuhukay ka ba ng sarili mong libingan? Ang lakas ng loob mong hawakan ang amo namin. Tama iyan. Nabili ilang araw na ang nakakaraan ng tela na kikalipag mo lang. Ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000. Bastard ka. Tumahol naman ang 2 pang halimaw na nag-aapoy sa galit. Kabanata 416. Ako, kaya ko pang uminom. Napangiwi si Ivan. Hinahalikan ng pink ang pisngi niya, medyo malabo ang pagsasalita. Ang bawat isa sa kanila ay uminom ng 12 baso ng beer sa puntong ito, at iyon ay katumbas ng humigit kumulang 30 bote ng beer bawat tao. Ang takot at pagkabalisa ay nagpatahimik sa karamihan. Natigilan sila sa ganitong estado. Why, Ivan? Ikaw? Mukhang lasing ka. Itigil ang pag-inom. Tingnan mo si Jack, matino pa rin siya. Sumuko ka na lang, hindi mo siya kalaban. Halata kay Tanya na hindi na kaya ni Ivan, pero ang katigasan ng ulo at pagmamalaki nito ang nagtulak sa kanya. Wala siyang ibang gusto kundi ang makita si Jack na bumagsak sa lupa sa harapan niya. Hindi ako lasing. Kaya ako pang uminom. I think si Jack na ang hindi na makakapigil, di ba? Cue the lasing giggle from Ivan. Pinapamuka niya ang kanyang kalagayan ngayon. Daldal ni Ivan habang sinasandal ang ulo gamit ang isang palad.
Parang anumang oras ay babagsak siya. Patawarin mo ako, Ginoo. Sorry, hindi ko sinasadyang hawakan ka. Hindi kalayuan sa mesa ni Jack, isang humihingi ng tawad na boses ang sumabad sa kapaligiran. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang malakas na sampal. F-Sacker. Alam mo ba kung magkano ang mga damit ko? Sa tingin mo, gagawin ba ng sorry, ang magic? Tumayo ang isang thug na may higaw, iniwagayway ang kanyang braso, at sinampal sa mukha ang isang lalaki. Ang kapis-palad na lalaki ay suot ang kanyang mga damit pang trabaho na may tatak ng isang delivery company na logo. Delivery F-Sacker ka lang. How dare you touch me? Itinggal ng hoodlum. Paano mo masampal ang isang tao? Hindi niya sinasadyang hawakan ka. Isa pa, masyadong madulas ang lupa. Hindi ka man lang niya sinasaktan, ito ay isang mahinang pagtulak lamang. Isang babaeng nakasuot ng plainly ang tumakbo at hinayla ang binugbog na lalaki sa isang tabi. Nakasalubong niya ang thug sa isang titig. Hindi mo basta-basta mabubugbog ang isang tao kahit ginawa niyang madumi ang damit mo. Babayaran namin ang mga damit mo. Humisi lang ang bandido. Bayaran mo. Paano ka magbabayad? Nakatawan mo, umiti ng masama ang lalaking may hikaw habang nakatingin sa babaeng nasa harapan niya. Nakasuot din ang babaeng ito ng uniforme ng Belleza Consigna na may logo ng kumpanya. Parang magkatrabaho silang dalawa. Ang babae ay maikli, ngunit ang kanyang figure ay napakahusay. Hindi lamang siya ay may malaswang mga sukat, ngunit ang paghihigpit ng kanyang kamisete sa bahagi ng dibdib ay walang iba kundi nagpapahiwatig. Hindi umaalis sa kanyang dibdib ang mga mata ng halimaw habang siya ay napalunok. Nagkataon na mahilig siya sa ganitong uri ng figure. Sa kabilang banda, ang maselang at pambabaeng disposisyon ng babae ay naglabas ng wagas at inosenteng aura. Ang kanyang presensya ay hindi sinasadya na nakiramay sa kanya ang iba. Walang hiya B-starred. Nag-alab ang babae sa sobrang galit na nagngangalit ang kanyang mga ngipin ng mahigpit. Mas mabilis pa sa inaakala ng sinuman, binigyan siya ng isang malakas at mahinang sampal ng thug na may hikaw. Sino ka para sumbatan ako? Mayroon kang ilang lakas ng loob, hindi ba? Hindi mo ba narinig ang pangalan ko at ang Eagle Clan? Tama iyan. Kasama ni Brother Tempest ang Eagle Clan. Sa tingin mo ba kami ang iyong normal na lokal na thug? Mayroon kaming kapangyarihan at autoridad sa likod namin. Ang lakas ng loob mong maging laganap kapag nasaktan mo si Brother Tempest. Tumayo ang iba pang mga tulisan at pinag-cross ang kanilang mga braso sa kanilang dibdib. Nilaybot ng kanilang mga mata ang tanawin, naghihintay ng isang mapangahas na kaluluwa na dumating. Ikaw, nanginginig sa galit ang buong pagkatao ng deliveryman, ngunit alam niyang hindi niya kayang saktan ang kabilang partido. Nalulunok na lang niya ang frustration habang nagsasalita, $1,000, right? Babayaran ko ito. Si Jack, na umiinom sa kabilang side ng stall, ay agad na nakilala ang boses. Hindi ba ang boses na ito ay pagmamayari ng isang mabuting kaibigan niya? Agad na umitim ang mukha niya at nakakuyom ang mga kamao. Siya ang pinakamalapit sa lalaking ito noong nagtrabaho siya bilang deliveryman. Madalas tumatambay at nagiinuman ang dalawa. Napansin ni Jack na pagkatapos ng 5 taon, ang mabuting kaibigang ito ay nagtatrabaho pa rin bilang isang deliveryman. Mukhang kagagaling lang ng dalawang ito sa trabaho at kakain na ng kanilang hapunan. Kabanata 417. Ikaw, anong nangyayari sa iyo? Nais ni Tanya na tumayo at asikasuhin ang bagay. Kinasusuklaman niya ang pang-aapi sa mahihina, at ang halimaw na ito ay umabot pa sa pananakit ng isang tao nang hindi nakikipag-usap o kinakausap man lang. Gayunpaman, bago siya makahakbang, napansin niya ang mahigpit na nakakuyom na mga kamao ni Jack. Hindi niya alam kung bakit, nakaramdam siya ng kasiyahan sa loob niya. Marahil ito ay dahil sa hindi niya inaasahan na si Jack ay magkakaroon ng isang katangiang katulad ng sa kanya, isang hindi pagkagusto sa kawalan ng katarungan. Sa tingin mo ba sapat na ang 1,000? Ang mga damit ko ay nagkakahalaga ng $1,000, tama? Pero, paano naman ang medical cost ng pagtama sa akin ngayon lang? At gayon din ang halaga ng pag-ahit ng 10 taon sa aking buhay. Natroma ako sa pag-iisip.
Si Brother Tempest ay may masamang ngiti sa kanyang mukha habang nagpatuloy siya, ayokong bayaran mo ang aking mga damit. Gusto ko ang eksaktong parehong damit. Yung suot ko, bago mo sirain. Kaya mo ba, kayong lahat, huwag masyadong lumayo. Humingi kami ng tawad sa iyo. At saka, nasaktan mo siya. Tipatikip ng bibig ang babae habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tinabi ng kanyang mga mata ang lahat, sakit at bighati. Tinaktan ko siya dahil siya ang unang nag-provoke sa akin at dahil ang mukha niya ay karapat-dapat sa aking palad. Ibang bagay iyon. Umisi lang si Kuya Tempest habang nagsasalita. Wife, kasalanan ko. Hindi ko akalain na mad-ulash pala ang sahig kaya nahulog ako. Talukot ang mukha ng delivery man. Wala siyang nasa isip para linisin ang gulo na kinaroroonan niya. Ito ang unang beses niyang makatagpo ng hindi makatwirang robe. Siya ay lubos na nahuhulog. Oh, mag-asawa. Interesting, si kapatid na Tempest ay sumili ng isang nakatagilid ng ngiti at nagpatuloy, okay, huwag na nating gawing mas mahirap ang sitwasyon. Paano kung magbigay ka ng 100,000 at hahayaan kong umalis kayong dalawa? Kung hindi ba ito sobra? Tama. Hindi niya sinasadya. Tsaka tinapik ka lang niya ng mahina. Wala ka man lang nalaglag kahit isang hibla ng buhok. Gusto mo ba talagang ganyan? Oo. Humingi siya ng tawad at ang mga damit ay hindi marumi. Ang lalaking ito ay hindi makatuwiran at binubugbog pa niya ang asawa. Puntong hininga. Parehong nagtatrabaho ang mag-asawa bilang delivery people. Mahirap na para sa isang normal na pamilya na mapanatili ang kanilang pang-araw-araw na buhay, at ngayon ang halimaw na ito ay humihingi ng 100,000. Paano nila ito masisira? Malinaw na pinagbabantaan ng lalaking ito ang mag-asawa. Ang mga tao sa pinangyarihan ay nakadama ng kawalan ng katarungan para sa mag-asawa at nagsimulang punahin ang mga pagnanakaw. Ano ang mahalaga sa lahat ng mga F-suckers na ito? Lahat ba kayo ay naghahangad ng kamatayan? Hindi mo ba kinikilala ang Eagle Clan? Pinaril ni Brother Tempest ang karamihan ng nakamamatay na titig. Nakakatakot ang kanyang mga mata kaya natahimik ang mga tao sa isang iglap at nabalot ng katahimikan ang kapaligiran. Tinas din ang amo nitong food stall sa pangyayari pero alam niya kung gaano kaitikot ang Eagle Clan. Kung siya ay tumayo para sa mag-asawa at lumaban sa Eagle Clan, natatakot siya na ang kanyang mga tindahan ng pagkain ay sarado ng tuluyan. Kaya naman, nakikiramay na lamang siya sa mag-asawa sa katahimikan at tumayo. Sir, nagkamali ako. Kasalanan ko ang lahat. Maaari mo ba kaming patawarin? Bibigyan kita ng 2,000, okay? Wala talaga akong 100,000. May mga matatanda at bata sa aking pamilya na kailangan kong tustusan at alagaan. Please, pakiusap, sir, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Tumingin ang delivery man kay Brother Tempest at nagmamakaawa na may luhang tumutulo sa kanyang mga mata. 2,000. Sabi ko 100,000 at nagalok ka talaga ng 2,000. Komedyante ka ba? Hindi ka naman magtatawa ng ganoon kalaki sa pagbili ng mga damit sa tindahan, di ba? Umisi si Brother Tempest bago nagpatuloy. Bueno, may isa pang paraan para ayusin ito at hindi ito nagsasangkot ng pera. Nakatutok ang kanyang mga mata sa asawa. Talaga. Salamat, sir. Maraming salamat. Naalis ang mabigat na bato sa puso ng kapwa-palad na lalaki. Gaman ang kanyang kalooban. Huwag mo pa akong pasalamatan. Hindi ko sinabi sa iyo kung ano ang aking mga kondisyon. Napangiti si Brother Tempest. Mag-isa kang uuwi ngayong gabi at magpapahiram ka ng 1 gabi sa iyong asawa. Iinyuman niya ang lahat ng kapatid ngayong gabi at ibabalik namin siya sa iyo bukas ng umaga. Kabanata 418. Nawala ang kulay sa mukha ng delivery man nang marinig niya ang mungkahi ni Brother Tempest. Napatras siya ng ilang hakbang at natigilan. Siya ay hindi tulala, masasabi niya kung ano ang hinahabol ng mga thug na ito. Ang pagpapalam sa kanila ng kanyang asawa sa isang gabi ay kapareho ng pagtutulak sa kanyang asawa sa isang brothel. Gayunpaman, ang 100,000 para sa kanya ay isang malaking halaga rin ng pera. Hindi niya ito magagawa kahit na ibenta niya ang lahat ng mayroon siya. Ikaw,
Galit na galit ang babae kaya namumula ang kanyang mga mata, ngunit kasabay nito, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang ibang pagpipilian. Narinig din niya na mayroong ilang mga angkan, lahat sila nananakot. Ang Eagle Clan na ito ay mas mapagmataas at dominante kaysa sa Dragon God Clan. Ang mga ordinaryong mamamayan na tulad nila ay natatakot na masaktan ang mga angkan na ito. Magaling kong sir, pakiusap ko. Walang maganda sa asawa ko. Ang plain looking niya. At saka, mayroon kaming 5 buwang gulang na anak, naghihintay sa aking asawa na bumalik at magpasuso sa kanya. Pakiusap, hayaan mo na kami, nakikiusap ako sa iyo. Bibigyan kita ng 2,000. Iyon lang ang nasa akin ngayon, hinawakan ng asawa ang manggas ng tog habang siya ay labis na nagsusumamo. Bitawan mo ang damit ko. Isa kang tagapaghatid ng pagkain, at alam ng Diyos kung gaano karaming mikrobyo at bakterya ang nasa iyong mga kamay. Pindutin mong muli ang aking damit at papatayin kita. Ungol ni Kuya Tempest habang nakatingin sa kamay ng delivery man sa kanyang damit. Agad na kumalas ang delivery man sa kanyang pagkakahawak, ngunit walang sino man ang aasahan sa susunod niyang aksyon, lumuhad siya sa lupa at nagsimulang muling magmakaawa. Please, sir. Please, I beg you. Mabuting tao ka, ang daming kalokohan. Huwag mong laruin ang iyong pity card. Hindi ako bibili. Tinipa ni Brother Tempest ang delivery man sa kanyang tiyan kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Mahalaga ba sa akin kung gaano katanda ang iyong anak? Inisyo niya. Mayroon kang 2 pagpipilian. Bigyan mo ako ng 100,000 at makakaalis na kayong 2 o iwan sa amin ang asawa mo. Umili, hindi siya pipili. Isang malamig at mapanghamak na malalim na boses ang bumungad sa kalawakan sa sandaling ito. Maya-maya ay dahan-dahang tumingin sina Jack at Tanya, at nilapitan ng mag-asawa ang magkasunod na tawag. Sino ka ba? Tumigas ang ekspresyon ni Brother Tempest nang lumingon siya, baka sa mukha niya ang inis. Sandali siyang natigilan sa nakita bago nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Oh, ikaw pala, wika niya. Anong problema? Masyadong maraming inumin na feeling mo tipsy ka ngayon, ha? Ano ngayon? Binigyan ka ng alak ng lakas ng loob na humakbang para sa mag-asawang ito. Brother Tempest, napakagwapo ng 2 babae sa tabi ng punk na ito. Makaka-jackpot tayo kung talagang nandito siya para tulungan ang mag-asawang ito. Maaari nating isama ang 2 babaeng ito sa asawa ng lalaking ito mamaya. Isang mabilog na makapal na tawag ang may nakatagilid ng ngiti sa kanyang mukha. Hindi masamang ideya. Hindi ko muna inisip, pero dahil gustong ipagtanggol ng punk na ito ang mag-asawa, hindi niya ako masisisi kung bakit niya ako inaagawan ng mga babae, di ba? Tumawa rin ng malakas si Kuya Tempest. Si Jack naman ay hindi nagabalang pansinin ang kabilang partido. Tilinggan niya ang lalaking nakaluhod at sinabing, Tiger, bumangon ka. May iba ka pang pagpipilian ngayong gabi. Nakita na ni Tiger si Jack bago pa man magsimula ang buong kabiguan na ito. Pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang lalaking ito, ngunit hindi niya magawang ilagay ang isang daliri dito. Ngayong narinig na niya ang boses niya, umikot ang mga mata niya at nalaglag ang panga niya. Jack. Ikaw ba yan? Oo, kaibigan ko. Nakabalik na ako mula sa militar. Tumango si Jack at tumango. Hindi ko akalain na ikakasal ka at magkakaroon ka ng anak nitong 5 taon. 5 taon. Ang bilis ng panahon. Tiger, ay. Ito ba ang lalaking sinabi mo sa akin noon? Ang dati mong kasamahan, ang magaling mong kapatid, si Jack. Nanlaki ang mga mata ng babae habang nagtatakang tumingin kay Jack. Narinig niya mula kay Tiger na si Jack ay pumunta sa militar 5 taon na ang nakakaraan at hindi na bumalik mula noon. Natakot sila na baka namatay si Jack sa larangan ng digmaan ng isakripisyo niya ang kanyang buhay para sa bansa. Gayunpaman, narito siya. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na si Jack ay buhay at maayos. Kabanata 419. Anuman, hindi mahalaga ang pagbabalik ni Jack. Siya ay isang sundalo lamang, bumalik mula sa hukbo. Wala siyang paraan para talunin ang mga taong ito ng mag-isa, lalo pa ang sakta ng Eagle Clan. Jack, ay. Ikinalulungkot ko na kailangan mong makitang magulo ako ngayon.
Ang una nating pagkikita ay nakita mo akong nakaluhod sa harap ng iba. Yumuko ang tigre at ibinaba ang kanyang ulo na parang hindi naging maaway ng buhay sa kanya. Hindi na siya ang nakainom kasama si Jack ilang taon na ang nakararaan, ang lalaking may pangarap na magbukas at magkaroon ng restaurant. Ang katotohanan ng buhay ay nagpakinis sa kanyang mga gilid. Pinilit siya ng buhay na yumuko ang kanyang katawan at siya ay naging mas mababa sa katotohanan. Tayo, ang kalungkutan ay tumusok sa puso ni Jack na parang libo-libong karayom. Tiger, kung lalaki ka pa, hindi ka dapat lumuhad sa grupo ng mga basurang ito. Bumangon ka na. Ako, bilang iyong kuya, ay nag-uutos sa iyo na bumangon. Gayon na, pero, itinaas ni Tiger ang kanyang ulo at tumingin kay Jack na may nagmamakaawa ng mga mata. Jack, umalis ka na. Ayokong kalagkarin ka dito. Ako na ang bahala. Please umalis ka na, ikaw. Ano ang kaya mong gawin? Huwag magpanggap na matigas. Tayo. Tumayo ka na ngayon. Nagnganga ang mga ngipin ni Jack habang mahigpit na pinagbabato ang kanyang mga kamao. Alam niyang katigasan ng ulo ang tanging pumipigil kay Tiger nang sabihin niyang kakayanin niya ito. Kung totoong may solusyon si Tiger, hindi na niya kailangang lumuhad sa harap ng mga beastard na ito. Tiger, sa huling pagkakataon, bumangon ka. Magtiwala ka sa iyong pinakamamahal na kuya. Sa pagkakataong ito, ang asawa ni Tiger ang nagpasulong at pilit siyang hinaila pataas. Talagang naniniwala siya na dahil itinulak ni Jack si Tiger na bumangon, tiyak na mayroon siyang paraan upang mahawakan ang sitwasyong ito. At saka, veterano na si Jack. Hindi naging madali ang manatili sa larangan ng digmaan sa loob ng 5 taon at mabuhay. Bagamat hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ni Jack, alam niya na iyon ang nagpalakas ng loob niya upang labanan ang Eagle Clan. Oh, so kilala niyo ang isa't isa. Tumawa ng masama si Kuya Tempest. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay sa kanyang mga compound na nakatayo sa labas ng food stall. Dahan-dahang lumapit kay Jack ang mga kababata, may malisyosong ngiti sa mga mukha nila. Parang ikaw ang kuya niya. Sumigaw ang bandido bago nagpatuloy, not bad. Kung ganoon, plano mo bang tulungan siya? Magbabayad ka ba ng 100,000 para sa kanya? Pero, kailangan kong mag-sorry in advance. Hindi na malulutas ang isyu sa halagang iyon. Tinaktan mo na naman ako, kaya ang halaga ay hindi bababa sa $200,000. Kung hindi mo ito mailabas, ang babae ng iyong nakababatang kapatid at ang 2 babae mo ay sasama sa amin ngayong gabi. Tumingin si Brother Tempest kay Jack na may kalahating talukap ang mga mata. At isang malaking masamang ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay napuno ng masasama at masasamang intensyon. So, sundalo ka, ha? Naisip mo ba na pagkatapos ng 5 taon bilang isang sundalo, maaari kang gumanap ng isang superhero dito? Masyado kang walang muwang. Gising na. Ito ang Eastfield. Namula ang mukha ni Tanya nang marinig ang palitan nila na tulala sa katahimikan. Muli, napagkamalan sila ni Yvonne bilang mga babae ni Jack. Gayunpaman, hindi nag-abala si Jack na ipaliwanag ang kanilang mga relasyon sa gayong bangkos ng basura. Umangat ang sulok ng kanyang bibig at nabuo ang isang tipid ng ngiti. Mga tao, kukunin ko sila. Pera. Wala para sa iyo, Morph Sucker. Tinitik ni Kuya Tempest ang kanyang mga daliri. Mga kapwa ko, ano pa ang hinihintay ninyo? Dahil humingi ng magandang pambubugbog ang lalaki, ibigay na natin yan. Tumahol siya, halatang inis ang nakita sa tono niya. Hindi ko akalain na magkakaroon ng napakaraming basura sa mundo. Dahil mahilig kang gumawa ng masasamang gawain, hindi mo na kailangan pang ipagpatuloy ang pamumuhay sa mundong ito. Nakatutok ang mga mata ni Jack sa mga tulisang nakatayo sa harapan niya. Ang kanyang mga mata ay malamig at nakakatakot na para bang tinitingnan niya ang kanyang biktima. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang palaban at truculent na aura na nagdulot ng panginginig sa karamihan. Kabanata 420. Ang yabang. 3 sa mga tulisan ay pumunta sa harap at pinalibutan si Jack sa isang iglap. Pinagsalo nila ang kanilang mga kamao at sinugod si Jack. Inihagis ni Jack ang kanyang mga suntok sa bilis ng kidlat na hindi man lang naabutan ng mga mata. Ang
tatlong thugs na sumugod kay Jack ay sinuntok ng parisukat sa mukha at bumagsak sila sa lupa nang hindi man lang nahawakan ang isang hibla ng buhok ni Jack. Ang dugo ay umagos mula sa kanilang mga gilagid at sa kanilang namamagang labi. Sa matinding takot na nakikita sa kanilang mga mata, sila ay namatay. Ito, si Brother Tempest sa una ay nakatayo sa isang tabi na mayabang na naka-cross arm sa kanyang dibdib, handang masaksihan ang isang bloodbath. Hindi niya inaasahan na lahat ng kanyang tatlong kampan ay mamamatay sa susunod na segundo. Masyadong nahuli sa sandali, siya ay napalunok. Maraming mga nanonood ang nagulat din sa kinalabasan. Pinatay niya sila. Oh my King God. How dare niyang patayin ang mga tao mula sa Eagle Clan. Oo, iba ang binatang ito. Isang matapang na tao, siya nga. Ngunit ito ay tiyak na gumagana. Ang mga thugs mula sa angkan ng Eagle ay napakabuli, at ang binatang ito ay talagang isang bihasang veterano. Nakakatakot ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. At nagawa niyang pumatay ng 3 tao sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi nagtagal, ang mga tao ay nagsimulang magkomento tungkol sa sitwasyon ng masigasig. Napaatras pa ng ilang hakbang ang ilang tao dahil natakot sila sa eksena. Punk ka. Ako, hindi. Mula kami sa Eagle Clan. How dare you pumatay sa mga tao natin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nasa Eagle Clan? Libo. Paano mo kami lalabanan? Nagulat din si Brother Tempest kay Jack noong una, ngunit agad na bumalik ang kanyang kumpiyansa nang maalala niya ang mga numero sa likod niya. Jack, bakit mo sila pinatay kung turuan mo lang sila ng leksyon? Pinatay mo sila, ibig sabihin lalaban ka sa Eagle Clan. Ang asawa ni Tiger ay abala. Sa pagkakataong ito, matagumpay na nagdulot ng gulo si Jack. Ang Eagle Clan ay napakalakas. Napakaraming saksi dito, at magiging madali para sa kabilang partido na malaman na si Jack ang pumatay. Ang sino mang maglagay ng kanyang kamay sa aking kapatid ay nararapat na mamatay. Malamig na ngumiti si Jack at ibinaling ang kanyang ulo para harapin ang tinatawag na Kuya Tempest. Lumuhad ka sa harap ng kapatid ko at humingi ng tawad sa kanya. Naririnig mo ba ako? Ito. Nagsimulang lumabo ang ekspresyon ni Brother Tempest, ngunit nang masulyapan niya ang mga bangkay sa lupa, napanganga lang siya at lumuhad sa harapan ni Tiger. Sorry. Nagkamali ako. Namuho ang galit sa loob ni Brother Tempest at ang kanyang mukha ay mapait, ngunit para makaalis sa lugar na ito ng buhay, kailangan niyang humingi ng tawad kay Tiger. Kalimutan mo na. Kalimutan na lang natin ang nangyari ngayon. Ang tigre ay natakot. Hindi niya alam ang gagawin, at nanginginig pa ang boses niya nang magsalita. Ako ang pumatay. Ako, Jack White. Alam kong naiinis ka dito, kaya bibigyan kita ng pagkakataong ipaghiganti sila. Bukas, alas 8 ng gabi, salubungin mo ako sa maliit na kagubatan sa labas ng lungsod. Magpapakita ako sa oras. Maaari kang magdala ng maraming tao hanggat gusto mo, at tatapusin namin ang isyu ngayon sa oras na iyon. Paano na? Ito ay isang deal, mata. Ang mga salita ay mula sa iyong bibig. Nang marinig ni Brother Tempest ang mungkahi ni Jack, agad siyang bumangon mula sa lupa. With an imposing manner, he barked, ikaw mismo ang nagsuggest. Huwag kang magsisi pagdating ng panahon. Umalis ka dito. Isang huling nakamamatay na titig si Jack sa kabilang partido, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.